Sa pagbubukas at pagsasara ng sinasabing Blue Ribbon Committee hearing ni Senator Erwin Tulfo, sino ang nanalo, sino ang natalo? Meron nga ba? Pag-usapan natin yan. Ito po si Attorney Michael Perario. Sa araw na ito ay yung mga tao watch with anticipation kung ano mangyayari kanina sa Senado doon sa sinasabing Blue Ribbon. People were expecting fireworks. Turns out, ang tawag nila dyan sa mga paputok, supot pala. Kasi lumabas dito, number one, wala naman pala talagang Blue Ribbon Committee hearing. Ang meron sila ay naging consultative meeting. At hindi rin totoo na yung mga ex-Marines ay hindi dumalo kasi malinaw na nandun pala sila sa Senado. However, dahil ang imbitasyon nila ay for a meeting lang naman pala, hindi naman pala ito subpoena, so it's optional for you to attend or not. Naging malinaw din, magkaroon ng drama na naman kanina sa labas ng Senado, sa baba ng Senado, na tila ayaw papasukin yung 18 mga ex-Marines. Pagkatapos sasabihin, wala daw yung mga ex-Marines, hindi daw nagpunta. Nandun naman pala, ayaw nyo lang papasukin. At kung nandun man sila, hindi naman sila compelled na umattend dyan sa consultative meeting ninyo. Kasi hindi naman pala yan subpoena. Invitation lamang yan for a meeting. So it's optional kasi meeting pala yan kung sila ay dadalo or hindi. So they chose not to attend. At malinaw din kanina na lumabas dito na itong si Erwin Tulfo ay wala pang vice chairman and therefore the committee has not been lawfully organized yet, at least dun sa kanilang sariling version nila ng sarili nilang committee. Kaya sinasabi ni Kiko Pangilinan sa susunod mag-i-issue na sila ng subpoena. So ibig sabihin wala palang subpoena ito. Sayang naman yung gown ni Riza Hontiveros na mukhang upuan at yung iba ang sabi mukha daw nicho. Sa Pinos ko tuwa ako doon sa mga comments po ninyo ng mga iskumbro natin. Anyway, ang malinaw din dito, wala silang iuupong testigo at ang gagawin lang nila dito sa consultative meeting na ito ay mag-i-speech sila. Kanya-kanya sila ng mga speech nila at kung ano ng mga tirada. And then, ang kanilang number one na resources speaker ay si Matibag. Isang matibag versus 18 matibay. Hindi natibag ni Matibag ang testimonya o sinasabi ng 18 Marines. There is nothing that they said or they would have asked at the time na madidiscredit pa yung 18 Marines. And then, something happened. Biglang nag-request ng private session with the senators off the record itong si Matibag at pumila doon, nagkwento-kwentuhan sila. Hindi ko alam kung anong pinag-uusapan nila, parang sinasabi yata atras na tayo, walang mangyayari sa atin dito. And then resume, naging excuse, cancel na muna yung meeting kasi nga lumindol sa General Santos, sa Gensan. That was a good escape, because apparently it is becoming very clear that this is an embarrassing situation for everyone. Yung fireworks sa sinasabi ni Erwin Tulfo, never happened. Yung kukwelyuhan niya, yung mga senador, never happened. As a matter of fact, before pa mangyari ito, nung pumalag ang Iglesia ni Cristo kay Erwin Tulfo, umatras siya at nagsorry. Kahapon lang, sinasabi ko, nag-release ng statement ang mga empleyado ng Senado. Yung Senado rin ang pangalan ng kanilang organisasyon. Yung sandigan ng mga empleyadong nagkakaisa ng adikain sa demokratikong organisasyon. Ito po yung Employees Union ng mga empleyado ng Senado ay naglabas ng statement na kinukundina yung mga panggigipit sa kanila sa Senado kasi nga po ito si Erwin Tulfo kung ano na pinagsasabi sa kanila, tinawag silang gunggong, tinakot na kakasuhan, tatanggalin at kung ano-ano pa. Kaya pumalag na itong mga empleyado ng Senado. At anong naging response ni Erwin Tulfo? Nag-sorry. Ayan, nakadalawang bukol na siya ng araw na ito. So walang nangyayari doon sa kanyang mga pananakot despite of his arrogant posturing in the past few days na kung ano ang kanyang gagawin, kung paano niya ipakikita ang kanyang tapang
at husay. Ang nakita lang natin ay isang Erwin Tulfo na parang kuting na ngumingiyaw. Meow! Kiko Barsaga. At parang nanghihingi ng tulong at saklolo. That basically summarizes everything that has happened in the Senate today. So, ano sa tingin natin ang nangyari? Sinong nanalo? Meron ba? Definitely, hindi nanalo ang BBM 12. Kasi, by this time, they were assuming that somebody else is going to transfer sa kanila and they will consolidate their forces. Didn't happen. Ang muugong na balita noon ay si Joel Villanueva ay lilipat. Didn't happen. At least today. Pero naglabas na rin ng statement si Senator Joel Villanueva na hindi siya lilipat doon at hindi siya magiging punching bag ng kahit na sino man. Nakikita natin dito patapang ang mga tao. At hindi lang yan. Itong revelation na ito ni Atty. Baligod kanina, bukod doon sa 18, may 14 pa na lalabas. Tingnan ninyo ito. Nag-umpisa yan kay Orly Gutesa. Lumabas yung 18. Ngayon lumabas yung 14. Yung mga empleyado ng Senado na dati natatakot dito sa mga senador, nag-umpisa na magsalita, nagreklamo, lumalaban na, tumatapang na ang mga Pilipino. And this is what tyrants fear, itong kinatatakot ng mga naghahari-harian, ng mga siga sa ating lipunan. Pag nakita nilang ang taong bayan ay hindi natakot sa kanila, dito na sila mag-uumpisang mag-isip-isip. At dito na sila aatras sapagkat ang kapangyarihan lamang po ng mga bully na ito, ng mga siga na ito sa ating mga Pilipino ay ang takot natin sa kanila. Pero kung hindi na tayo natatakot sa kanila, wala silang hawak sa atin. Wala silang magagawa because the collective power of the Filipino people is greater than any power that the corrupt can amass. Yung maiipong kapangyarihan ng mga magnanakaw ay kailanman hindi matutungbasan ang tunay na kapangyarihan ng sambayanang Pilipino. Kaya tayong lahat, patuloy lang po tayo sa ating pagmamasid, sa pakikilaho, at sa ating pag-aaral. Sapagkat alam nating lahat, mahirap makialam taong walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.